Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Kadalasan, bawat tao ay nakakaranas kahit isang beses sa buhay ng pamamanhid o pagkawala ng pakiramdam sa mga daliri ng kamay o sa palad. Maaring nangyari ito sa gabi, halimbawa, natulog kayo sa isang posisyon at nagising dahil nawalan ng pakiramdam ang inyong kamay o palad. Nangyayari ito kapag kayo ay nasa isang hindi komportableng posisyon kung saan ang isa sa mga ugat ay naiipit. Depende kung saang bahagi naganap ang pag-ipit. Maaring mamanhid ang buong braso o isang bahagi lang ng palad o ilang daliri, halimbawa. Maaring makaramdam din ng panghihina sa kamay. Pero may mga pagkakataon din ng pamamanhid at pag-ipit ng ugat ay hindi dulot ng posisyon ng katawan. Halimbawa, kapag nakahiga kayo sa braso ninyo ng ganito habang natutulog, namamanhid ito. Pero may mga pagkakataon na tuloy-tuloy ang pamamanhid o nangyayari ito sa ilang posisyon kapag ginagalaw niyo ang kamay, ulo o kahit ang leeg. Maraming tao ang iniisip na ang pamamanhid ay senyales ng mahinang daloy ng dugo. Pero kadalasan, hindi ito dahil sa daloy ng dugo, kundi dahil sa pag-ipit ng ugat. Lalo na kung ang pamamanhid ay lokal at dulot ng isang partikular na posisyon. At kadalasan, ang namamanhid ay ang palasingsingan at hintuturo, o kaya itong tatlong daliri, o kaya itong dalawang daliri, ang hintuturo at gitnang daliri. At depende kung aling daliri ang namanhid sa iyo, malalaman na kung aling ugat ang apektado. Halimbawa, kung ang maliit na daliri at palasingsingan ang namanhid, iyan ay ulnar nerve. Kung gitnang daliri at hintuturo, iyan ay median nerve. Kung nakakaramdam ka ng panghihina, kapag may hinahawakan kang bagay at hindi mo ito kayang hawakan, ang panghihina sa pagbaluktot ay maaring dahil sa pagkakaipit o problema sa paggana ng median nerve o ng ulnar nerve. Kung ang panghihina naman ay naramdaman kapag iniunat ang kamay, posible rin magkaroon ng pag-atropya o paglit ng ilang kalamnan. Nababawasan ng laki ng ilang particular na kalamnan ng kamay. Minsan, itong kalamnan ay lumiit. Ito rin ay maaring dahil sa ulnar nerve at median nerve. O kaya naman ay mga kalamnan sa bahaging ito. Sa likod na bahagi ng bisig, iyan ay radial nerve. At depende kung saan at aling ugat ang naipit at kung gaano kalala, doon din nakabase ang paraan ng paggaling. Nayon, ang mga lugar kung saan sila maaaring maipit. Pangunahing sintomas ay pamamanhid, panghihina at sakit. Sa pagdaan ng panahon, maaring sumakit ang mga kalamnan dulot ng pagkasira ng inerbasyon at maaring laging napipinsalang kalamnan, pati ang litid na maaring mamaga kapag napagod. Kung sobrang lakas at tuloy-tuloy na naipit ang ugat, maaring maging permanente ang pagkawala ng pakiramdam at mas malala at tuloy-tuloy ang panghihina. Depende kung saan naipit ang ugat, lalabas ang panghihina sa iba't ibang posisyon. Ang unang antas ng pagkakaipit ay sa leeg, sa antas ng scalene na kalamnan at kadalasang nangyayari sa leeg. Kung hindi kasama ang hernia na pwedeng makaipit ng ugat, madalas ay matindi ang sakit sa braso. Talakayin natin ang ganitong chronic na kondisyon. Kaya ang unang antas ay sa pagitan ng mga scalene na kalamnan dito sa leeg. Ang ikalawang antas ay sa antas ng bisig dito naman. Kung ito ay median nerve, nagkakaroon ng pag-ipit nito sa bahagi ng pronator teres. Ito ang kalamnan na nasa itaas na bahagi ng bisig, dito, at ang pangunahing tungkulin nito ay ang pag-ikot ng bisig papunta rito. Iniikot nito mula sa posisyon na ang palad ay nakaharap pataas, papunta sa posisyon na ang palad ay nakaharap pababa. Ganito ang galaw na ginagawa nito. Ang supinator ay ang kalamnan na gumagawa ng kabaligtarang galaw papunta rito. At ang pronator teres ay nasa lugar kung saan dumadaan mismo ang median nerve sa gitna nito. Mayroon itong dalawang bahagi, dalawang ulo. Ito ay ang humeral at ulnar. At nakakabit ito pagkatapos sa radial na buto at eksaktong nasa pagitan ng radial at ulnar. Sa pagitan ng mga ulong ito, sa puwang na ito, dito mismo, dumadaan ang median nerve. Parang dumadaan sa kalamnan, ganito. At dito,
Madalas itong naipit sa mismong lugar na ito. Bakit ito nangyayari? Dahil nawawala ng elasticity ang kalamnan. Ang mga epekto ng pagkasira ng kalamnan na ito, kapag ito ay nagkakaroon ng fibrosis at kapag ito ay nagsispasm. Nagkakaroon ng spasm kapag napapasobra ang gamit, pero dapat talagang malalakas at paulit-ulit na galaw ng kamay at ng bisig para ma-overload ito. Karaniwan, nasisira ito dahil sobrang humina na, at kahit anong medyo malakas na galaw ay nagsisimula ng makasira dito. Kaya pwedeng iba-iba ang mga ehersisyo para palakasin ang kalamnan na ito, para i-relax ito, at para mapabuti ang daloy ng dugo na ginawa natin ngayon. Ulnar nerve. Kadalasan naiipit ito dito, sa bahagi kung saan matatagpuan ang flexor carpi ulnaris at ang pagigting nito. Ibig sabihin, may ilang mga flexor ang kamay. May radial, may ulnar, at isa sa mga kalamnan na nagbabaluktot ng kamay ay tinatawag na flexor carpi ulnaris. At kapag ang kalamnan na ito ay sobrang pagod, na-stretch, madalas din itong nawawalan ng elasticity, nagkakaroon ng fibrosis sa bahaging ito, at dito nagkakaroon ng compression ng ulnar nerve. Kaya, una, maaari mong tukuyin kung saan mismo naiipit ang iyong ugat. Paano? Halimbawa, nakakaramdam ka ng panghihina sa kamay, at maaari mong tingnan kung saan. At pinaka-importante, ang pangalawang lugar kung saan naiipit ang ugat ay sa pectoralis minor. Ibig sabihin, may leeg, maliit na kalamnan sa dibdib, at bisig. Ito ang tatlong pinakakaraniwan, tatlong pinakamadalas na lugar kung saan naiipit ang ugat. Ayan. At ngayon, paano mo matutukoy kung saan siya naiipit? Maaring sa lahat ng tatlong lugar ay naiipit ang ugat. Pero paano mo malalaman kung saan ang pinakamatindi o kung saan mismo? Halimbawa, nakakaramdam ka ng panghihina o pamamanhid sa kamay, lalo na kapag pinipisil mo. Palagi mo ba itong nararanasan o paminsan-minsan lang? Tingnan mo, itong panghihinang ito, nakadepende ba ito sa pag-ikot ng ulo? Ibig sabihin, ilingon mo ang ulo mo sa isang gilid. Subukan mong gawin ang anumang bagay. Kumuha ka ng mga bagay-bagay. Nagbabago ba ang panghihina kapag iniikot sa kabilang direksyon? Lalo na kung kabaligtaran? Kung may pag-ikli ng scalene muscles, nadudulot ito ng mas matinding panghihina sa braso. Kung ang pectoralis minor o kung may pamamanhid, kung ang pectoralis minor ay maikli, dito pwedeng may iba't ibang posibilidad. Kasi pwedeng may pamamaga o kaya naman, baka ito ay nagkaroon ng fibrosis at hindi na elastic. Dito, subukan mong iunat pa atras ng ganito ang braso. At tingnan mo rin kung makakaramdam ka ng pamamanhid o wala. Ibig sabihin, sa posisyong ito, suriin mo ang lakas ng kamay, subukan mong humawak ng kahit ano, pisilin. Subukan mo sa ganitong posisyon, tapos baliktarin mo ang galaw at tingnan mo kung paano nagbabago ang pamamanhid, kung lumalakas o humihina. At ang ikatlong bahagi ay ang bisig. Iikot mo ang braso papaloob, suriin ang lakas. Pagkatapos, iikot mo naman palabas ang braso. Kung sa isa sa mga posisyon ay lumakas o humina ang panghihina o pamamanhid, senyales din ito na dito mismo naiipit. Kung hindi mo matukoy, pero nararanasan mo ang mga sintomas na ito, tulad ng panghihina at pamamanhid, kailangan mong trabahuhin ang lahat ng tatlong bahagi. Ngayon, paano natin marerelax ang scalene muscles? Iikot natin ang ulo sa kabilang direksyon, halimbawa, gusto nating i-relax ang kanang hagdang-hagdang kalamnan. Una, hahanapin natin ang sternocleidomastoid na kalamnan. Ang likod na gilid nito, ilalagay natin ang mga daliri sa likod. Sa likod na gilid ng hagdang-hagdang kalamnan at sa likod na gilid ng hagdang-hagdang kalamnan. At parang ganito lang ang paghaplos natin. Ganitong galaw lang ang ginagawa natin at inuulit ng 10 beses. Pwede mo ring gawin ito sa magkabilang panig. Gawin mo lang ang galaw na ito ng 10 ulit. Pagkatapos, ay susunod na ang pangalawa. Sa parehong posisyon, ilalagay din natin ang mga daliri sa likod na gilid ng sternocleidomastoid na kalamnan at magsisimula tayong gumawa ng mga galaw. Ikikiling natin ang ulo ng ganito papunta sa isang tainga, tapos sa kabila naman,
Habang pinananatili ang pag-ikot at habang ginagawa ito ay pinipisil ng mga daliri ang kalamnan, unti-unting bumababa ang mga daliri. Pababa dito, papunta sa isang tainga, tapos sa kabila, sa isa, sa kabila. At muli nating hinaplos dito. Ibig sabihin, sa ganitong paraan, nyo nire-relax ang scalene muscle, nire-relax nyo rin ang fascia ng mga scalene muscle. Isa pang paraan, dito rin sa parehong lugar, pero sa pagkakataong ito, inilagay mo na ang kamay mo sa ibabaw ng iyong collarbone. Hawakan mo na parang may pressure. Hinatak mong balat dito, pati na rin ang fascia. Habang bahagyang nakatagilid ang ulo mo papunta sa kanang tainga, tapos gagalaw ka sa kabilang direksyon habang nakalagay pa rin ang kamay mo sa ibabaw ng collarbone at sabay na mahahatak ang fascia at balat mo. Dito rin, at sabay na mahahatak pati na rin ang mismong scalene na kalamnan. Tatlo yan, harap, gitna at likod. Mas naapektuhan dito ang harap at gitnang bahagi. Ang susunod ay ang pectoralis minor. Pero ang panghihina ng scalene ng mga kalamnan, hindi yan basta-basta nangyayari. Kadalasan may kasabay yan. Hindi panghihina, kundi pag-ikli ng scalene ng mga kalamnan, hindi yan basta-basta nangyayari. Kadalasang kasabay nito ang panghihina ng mga extensor ng leeg, lalo na ang mahahaba. Kung paano ito ibalik, lahat ng mga ehersisyo ay nasa link sa description. Tingnan nyo na lang doon. Sunod naman ay yung maliit na kalamnan sa dibdib. Hindi mahirap ang pag-unat nito. Pwedeng iunat sa may pintuan o kahit sa pader, ganito lang halimbawa. Tumayo ka, ilagay ang kamay sa antas ng balikat, siguraduhin na ang siko ay nakaposisyon at bahagyang umusob paabante, ilayo ang katawan mula sa kamay at dito mo mararamdaman ang pag-unat sa bahagi ng pectoralis major at pectoralis minor. Pwede mo itong gawin sa isang panig, tapos sa kabila naman o kaya sabay sa pintuan. Ang mga ehersisong ito ay detalyadong ipinaliwanag din. Nandun ang lahat na impormasyon sa link sa description. At sa link na iyon ay may 2 araw na libreng access bilang pagdiriwang ng pagdating ng tagsibol at pagkatunaw ng niebe. Kaya, halos lahat ng ito ay pamilyar na sa atin. Ngayon, nandito na tayo sa bahagi ng bisig. Dito rin, para ma-relax natin ang maliit na kalamnan ng dibdib, pwede rin nating gamitin ng iba't ibang bola at roller para mas mapaganda ang pagmasahe. Ibig sabihin, lahat ng bahaging ito, ayan, mas maganda kung mas malaking bola ang gagamitin. Ilalagay natin ang bola sa pagitan ng dingding at ng mga kalamnan. Gagalaw tayo, aayusin, at imamaseng mabuti ang mga ito. Madalas ko na itong ipinapakita. Ngayon naman, ang bisig mismo. Pwede rin natin itong ma-relax at imasahe muna. Hatiin mo ang bisig sa 3 bahagi. Ang gitnang bahagi, ang bahagi na dumadaan sa linya ng kalingkingan, at dito sa labas, ang panlabas na bahagi. Mas maginhawa kung gagamit ng mga bagay na meron sa bahay tulad ng upuan. Halimbawa, gamitin ang sandalan ng upuan. Ilagay ang braso mo doon at imasahe mo ng ganito ang buong bahagi. Kapag nakahanap ka ng masakit na parte, tumigil ka muna doon at imasahe pa. Pwede mong gamitin ang kabilang kamay para mas malakas ang diin. Pagkatapos, imasahe mo rin lahat ng bahaging ito. Sa tabi ng ulna at dito rin, ibig sabihin, imasahe mo lahat ng mga bahaging ito. Pero mabilis ko lang itong pinapakita. Dapat gawin ninyo ito ng mas mabagal. Tumigil kayo sa mga bahagi na ninigas o masakit. Ayan. At ngayon, sisimulan na natin ang pag-ehersisyo ng mga kalamnan sa bisig. Pronator teres. Paano ito ehersisyuhin? Kumuha tayo ng goma para dito. Pwede mo itong ikabit siguro mga sa antas ng siko. Medyo mas mataas o mas mababa, tumayo ka ng patagilid. Hawakan ng goma sa palad ng kamay mo ng ganito at simulan mong gawin ang galaw papunta rito. Ibig sabihin, mula sa posisyon na nakaharap pataas ang palad natin, sisimulan nating paikutin papunta sa posisyon na nakaharap pababa ang palad dito. At subukan nating gawin ng mas mabagal ang pabalik na galaw. Pumili ka ng goma na hindi masyadong mabigat para magawa mo ng medyo ng swab at maayos ang galaw.
Ito ang ehersisyo natin para sa pronator, ang tinatawag na pronator teres na kalamnan. Ang kabaligtaran ng galaw na ito ay ehersisyo naman para sa supinator. Ibig sabihin, dito natin kinukuha ang goma. Dito natin hinawakan, kita mo, sa gilid ng hinalaki. At iniikot natin papasok dito. Dito naman, hinahawakan natin sa gilid ng kalingkingan. Dito, paring dulo ng goma na kinabit natin ay nasa gilid ng maliit na daliri. At magsisimula tayo sa posisyon na ang likod ng kamay ay nakaharap pataas. At dito natin iikot papunta rito. Ayan. Bawat isa sa mga ehersisyong ito ay ginagawa ng 5 hanggang 10 ulit. Kung napapagod ka, bawasan mo ang ulit. Huwag mong pilitin hanggang sa sobrang pagod. Sa isang direksyon, tapos sa kabila naman. Ayan, pwedeng salit-salitan, ganito ginawa, tapos hinila dito at doon. Ibig sabihin, sabay nating tinatrain ang panlabas na pag-ikot at panloob na pag-ikot. Para sa susunod na ehersisyo, dito natin tinatrain ang galaw papasok at palabas. Dito, kailangan mong kumuha ng maliit na tuwalya at ikakabit mo ito ng ganito sa goma. Ganito ang gagawin. Hawakan mo ng kamay mo, tapos hiilahin mo papalapit sa'yo, ganitong galaw, papunta rito. Ibig sabihin, hihilahin mo pabalik. Hihilahin mo pabalik. Parang ibinabaluktot mo ang pulso mo. At yung pabalik na galaw, subukan mo ring gawin ng dahan-dahan. Dito, ang mga daliri mo, kapag nasa dulo na, subukan mong ituwid ng kaunti. Ibig sabihin, ginawa mo yung galaw na ganito. Tapos, hiilahin mo pabalik. Ginawa mo. Tapos, hihilahin mo ulit pabalik. 2 paraan ng ehersisyong ito. Una, palagi mong hawak ang mga daliri sa ganitong posisyon at mula dito ay ibabaluktot mo sila. Dito mo tintrain ang flexor ng kamay. At pangalawa, subukan mong ituwid ng kaunti ang mga daliri mo hanggat maari habang gumagalaw ka. Ganito ang kadalabasan. Ganito ang galaw na ito. Ibig sabihin, ito ay may kasamang pag-unat ng mga daliri. Dito mo tinetrain ang superficial at deep flexor ng mga daliri. At pangalawa, itong ganitong galaw, dito mo naman tinetrain ang mga flexor ng kamay. Ayan, ibig sabihin, dito kailangan ng tuwalya para mas madali mong magamit ang mga kalamnan na gipapabaluktot ng mga daliri habang ginagawa ang ehersisyong ito. Pwede mo ring gawin ang naunang ehersisyo sa ganitong paraan gamit ang tuwalya. Subukan mo rin sa isang direksyon at sa kabilang direksyon. Ayan. At ang susunod na ehersisyo ay para naman sa mga extensor ng kamay dito banda. Dito, kukuha tayo ng goma sa ganitong paraan. Magsisimula tayo sa posisyon na bahagyang nakabaluktot ang kamay, ganito, at iunat natin papalabas. Gagawin natin ang ganitong galaw palabas. Kung meron kayong ganitong bilog na goma, pwede niyong gawin ang galaw na ito ng sabay sa 2 kamay. Ang mahalaga, tama ang pagkakabanat. Pwede rin ganito na lang. Sa isang panig at sa kabila rin. Maganda itong ipare sa pagbaluktot. Kung gagawin mo ang pagbaluktot ng walang tuwalya, nandito ang goma. Kita mo, medyo maluwag siya. Kaya mas maganda pa rin gamitin ang mismong tuwalya dito. Pwede mo ring subukan gawin ang ganitong mga galaw. Ibig sabihin, ang isang kamay ay medyo humahawak sa ibaba at ang isa naman ay parang gumagawa ng ganitong pag-ikot. Ganon din sa magkabilang panig. At sa ganitong paraan, naibabalik natin ang daloy ng dugo, ang elasticity, at ang lakas ng mga kalamnan sa bisig. Kaya, mga kaibigan, ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan. Ano ang mga resulta ng ginawa ninyong ehersisyo? Pinaaalala ko rin, sa link sa description, 2 araw na libreng access sa lahat ng ehersisyo ay naghihintay na sa inyo. Hanggang sa susunod na programa.